Papakita ko sa inyo kung paano kinakalas itong head unit ng Honda Jazz. Ang una nating gagawin dito is tanggalin natin itong cover ng gauge panel. Hilahin nyo lang dito. Nakaklip lang naman yan. Tapos kuha kayo ng prying tool. Sungkitin nyo lang dito. Yan. Tsaka meron lock yan dito sa ilalim. Pero pwedeng hilain nyo muna dito. Then unti-untiin nyo dito. Tapos angat nyo dito ng dahan-dahan lang. Para maiwasan maputol yung mga clip. So, dahan-dahan lang para hindi mabiyak yung mga lock na yan. Then after that, tanggalin natin tong vent. Yan. Tapos meron dalawang screw dito. Yan, isa, dalawa. Tatanggalin natin yan parehas. Then papakita ko sa inyo kung nasan yung isa. Pag natanggal yung dalawang tornilyo, dito naman tayo sa baba. So ito tatanggalin natin. May tornilyo siya dito. Yan, kung makikita nyo. Ayan yung tatanggalin. Pag naalis na natin yung tornilyo dito, hilain lang to. Then tanggalin natin yung mga socket sa dalawa. Ito pwede itong palabas. Tanggalin din to. Nakalock lang yan sa gilid. So yung dalawang gilid, isa, dalawa, angat nyo lang. So kailangan kasi dito dalawang kamay para mailabas siya. Screw nga pala dito sa ilalim. Yan. Yang screw yan, pag hindi kaya ng Phillips, gamitan nyo ng 8mm na wrench. So ito yung gamit ko. Pag naluwagan, pwede naman yung Phillips screw. Pag natanggal na natin yung screw sa ilalim, so itong lining na to, yan. Sungkitin nyo lang dito. Yan. Pag nag-click yan, may dalawang lock kasi yan. Yan, isa, dalawa. Hihilahin nyo pa kaliwa. Kasi nakahook siya. Kailangan siyang tanggalin kasi tumatama dito. After that, pwede na natin tong hilain. Yan, tanggal
natanggal na siya. Ang gagawin na lang natin is tatanggalin din natin yung mga sakit sa likuran. Itong sa hazard, tapos yung mga nakakabit pa dun sa likod ng head unit. Pag tatanggalin nyo to, lagyan nyo ng sapin dito para hindi gumasgas dito. So ito madali lang tanggalin tong mga to. So ayan, mga pinipress lang dito. Pagka-press, hilain nyo lang. Press dito, ayan o, yung may guhit. Press nyo mismo doon. Tapos hilain nyo. Pag matigas, medyo ugain nyo left to right. Hindi ko makita itong isa. Ito muna. Yung isang nandito sa dulo, nasa gilid pala yung ano niya. Yeah. Press nyo lang din dito sa gilid para ma-unlock dito. Then ito, may pinipress to pababa. Ito. Press nyo yan, then hilain nyo to. Hindi nyo kasi siya maaangat. Nakalock siya. So ayan yung lock nyo. Ito. Pababa, then angat nyo to. Para matanggal nyo siya. Okay. Okay, natanggal na natin yung head unit. So pwede na kayo magpalit ng ibang head unit, or kung may defect yung head unit nyo, pwede rin kayong magpalit ng same model. So sa case na pinalitan ko dito, ito kasi yung display niya. Yan, kung papansin niyo, lukot-lukot na yung display niya, kaya pag log on siya, malabo na siya. Tapos pag nag-reverse ka, especially sa gabi, halos wala ka na makita. So same model lang yung pinalit natin. So ito yung pinalit. Parehas lang siya. Yan. Pero kailangan mo siyang baklasin. Ito, napalitan ko na. So ang gagawin ko na lang is ikakabit ko na lang ulit. So sa pagkabit, ganun din. Kung paano natin binaklas, ganun din natin siya ikakabit. So kabit natin tong head unit. Then yung mga tornilyo. Tapos yung mga iba pa. So pakita ko na rin sa inyo. Kapag ibabalik na natin yung head unit, ang gagawin natin is itong head unit, patong ulit natin dito. Sapin na natin ang basahan. Tapos balik natin lahat ng sakit na tinanggal natin. Sa mga magpapalit pala ng Android, make sure na mahanapan nyo ng pang-convert sa mga sakit para gumana pa rin yung sa steering wheel tsaka yung sa may reverse cam. Sa pagbalik ng mga sakit, hindi naman kayo dito kasi hindi naman siya papasok pag hindi siya tama dun sa pagpapasukan niya ng sakit. Tapos yung sakit dito sa may hazard, huwag nyo kalimutan, baka makalimutan nyo. Pag nasaksak niya na yung sakit, tapat natin yung clip dito sa taas. Yan, isa, dalawa, tapos sa ilalim may mga clips yan, yung puti. Yan, tapat nyo lang doon sa may butas. Pag nakatapat na,
Tulak nyo lang yan. Hanggang sa mag-click. Okay, so lapat na yan. Ibig sabihin nakalock na siya. Tapos punasan na natin. Okay, pag nabalik na natin tong head unit, yung screw naman dito, tsaka yung sa ilalim. Yan, yun nandyan sa ilalim. So make sure na ikpitan yung tornilyo na yan. So yung tornilyo dito. Hindi naman ganun kahigpit baka ma-lost thread. So, kailangan yung higpitan yan. Yung saktong higpit lang. Kasi baka mamaya maluwag yung pagkakabalik nyo. Magkakaroon yan ng vibration. So magkakaroon ng annoying sounds. Okay, after ng tornilyo, ito sa ilalim pwedeng unahin or pwedeng unahin din yung vent. So mas madali itong vent. Balik natin to. Tapat nyo lang din yung mga clips nyan. Ayan. Then push. Tapos ibalik nyo lang tong trim. Plastic trim. Tatapat lang din to. Okay. Tapos ibalik natin tong sa ilalim. So apat yung babalik natin. Ito, dalawa, tatlo, apat. Ito yung wag na wag niyong kakalimutan kasi pag di nyo nabalik to, hindi nyo may start yung sasakyan. Pag nabalik na yan, itong wire na to, pasok nyo lang sa loob para matulak nyo ito ng maayos. Tapat lang, then push. Balik natin yung screw dito. Pag nabalik na yung screw, huwag natin kalimutan to. Ito, pasok nyo muna. Then slide nyo paanan. Bago nyo i-lock dito sa dulo. Yan. Pag nakabit nyo na lahat, mga screw, mga plastic trims, huwag nyo kalimutan yung cover ng gauge. Tulak lang yan, tatapat nyo lang. Yan. Okay, ganun lang yung pagtanggal at saka pagkabit ng head unit ng Honda Jazz GK. Sana may natutunan kayo sa DIY natin today. Kita-kita ulit tayo next video. This is Fix Monks. Thank you for watching.